Prof, 10 participants na po. Okay. So, I would start na rin po the demo po. Okay. Okay? Magandang umaga, grade 11 Marks. Bago tayo magsimula ng ating klase, magkaroon muna tayo ng isang prayer. Naririnig po ba? Help us to focus our hearts and minds on what we are about to learn. Guide us as we discover more about the world around us. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Bago tayo magsimula, no, maaari ko bang i-check ang ating attendance? Meron bang lumiban? Class Secretary? Gabriel? Meron bang lumiban ngayon? Or any of the class, meron bang lumiban ngayon? Mukhang hindi sumasagot si Gabriel. Good morning. Morning po, teacher. Wala naman pong lumiban ngayon sa klase. Ayan, mahusay. Maraming salamat sa inyong pagsagot. Okay? Ngayon, no, bago tayo magkaroon ng discussion, paalalahanin ko muna kayo kung ano ba ang ating classroom rules. No? Keep your camera on para makita ko naman yung mga ganda nyong face. No? Nakikita ko kayo at naka-double, dalawa po yung device ni teacher. So, maaaring yung buksan ang inyong mga camera. At i-mute nyo yung mic nyo kapag hindi kayo magsasalita and mag-raise hand kayo kung may gusto ko yung isagot o di kaya itanong sa akin at gumamit din kayo ng reaction button. And stay focused and avoid distractions, no? Huwag tayo munang gumamit ng cellphones para mas makafocus tayo ngayon sa ating klase and be present and prepared. Dahil marami tayong gagawin ngayong araw. So, ayan. Para ngayong araw, no? Magkakaroon tayo ng state your case, agree or disagree. Bale, ang gagawin niyo dito ay i-divide ko ang klase sa dalawa at para mag-analyze ng statement, which is yung money is the key to happiness. Each group must examine the claim carefully by identifying assumptions, clarifying key terms, and considering relevant facts before forming a judgment. They should avoid conclusions and present a reasoned and responsible position. So, gumawa mo si teacher ng dalawang grupo. Ito, Soral, Guillermo, Lacambra, Bombales. Para sa group 2, sila Verdadero, Colandes, Pataray, Mook, Abad, Matango. Tama ba ang pagka-pronounce ko? Matango? Tama Magtango. Sorry po. Matango. Okay. And Gustav and Dating Guino. Tama? Para dito, no? Okay po. Thank you. Para dito, no, meron binuksan si teacher na breakout rooms. Dalawa yon, no? Maaari kayong mag-join doon para i-discuss yung inyong decision sa statement na ito, no? Bale, mag-agree or disagree lang naman kayo and explain it based on your reasons, no? So, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para mag-discuss and ipapresent nyo ito ng 1 minuto lamang. So, maaari na kayo pumunta at pupunta din si teacher sa mga breakout rooms.
Teacher Nicole, can I be the co-host, please? Thank you. Okay po. Ayan, mukhang meron ng natapos sa pag-discuss sa kanilang sagot. Hintayin lang natin yung group 2. Tama ba? Group 2 ba to? Ayan. O group 1 to. Sorry. Nasa breakout room din pa sa kabilang group. Ayan, natapos na ang ating 5 minuto para i-discuss ang money is the key to happiness. So, maaari bang mag-share na ang group 1 for this? Ano ba ang inyong sagot? Para po sa group 1, ang napag-usapan po namin is agree po kami na money is the key to happiness kasi sa mga panahon natin ngayon na nagtataasin yung mga bilihin, syempre para mabili natin yung mga bagay na nagpapasaya para sa atin, kailangan natin ng pera, which is yung kailangan natin talaga ng pera para pambili. And isa nga rin sa mga naging inspiration namin sa sagot namin is yung sa cartoon na The Amazing World of Gumball, yung parang na-stuck yung mga na-stuck yung sinkhole sa lapag. Tapos sabi ni Anais, 'di ba? Sabi ni Anais kay Tobias na money is it is if you have enough, kasi yung ginawa niya para makatawid sila sa crater na yon, pinuno niya ng pera yung crater para makadaan silang lahat. So siguro yun din yung parang isa sa mga magpapatibay ng sagot namin. Thank you. Ayan, maraming salamat at nagbigay pa ng examples ang group 1. Para sa group 2, maaari ko ba marinig ang inyong sagot? So for us naman po, it's the exact opposite. We beg to disagree to that statement. So ayan, tama naman yung sinabi nila, no, that money could be a source of your happiness, but it's not solely the source of happiness. Maraming sources or maraming causes that could eventually lead to happiness, no? Hindi lang naman pera. So ayun, money could also lead to greed. Money could also lead to many negative things we see. Kitang-kita naman natin yan sa gobyerno natin ngayon, di ba? Sa pera. So also, to support our claim that we beg to disagree to that statement, we saw some statements then online or on the researches that says na happiness depends more on relationship than money. So anong gagawin ng money mo if you don't have any relationship with anyone? No, diba? So that's the first one. Second thing, money has a limit effect on happiness. So yes, it could be a source of your happiness for now, but it could be limited to time or limited to the things that you could possibly do. So yes, pwedeng maging source of happiness pero limitado. So disagree po kami. Ayan. Tama din na lahat na bibili ng money. No? So parang mas palilimin natin yun, no? At maaari ko bang itanong kung ano ba yung statement na money is the key to happiness really mean? Ulitin ko, what does the statement money is the key to happiness really mean? Maaari bang sumagot? Sige, si Correct. Sa tingin mo, ano bang meaning nung For me po, ang pagkakaintindi ko po sa sentence na ito is yung money yung nagiging source ng happiness ng isang tao. So doon nila nakukuha yung happiness
nila kung ano yung mabibili mo sa money. Ayan, tama. Meron pa bang ibang sagot? Sige, si Gianna. For me po, same din po ng yung dahilan kung bakit tayo nagiging masaya po. Ayan. Ang Sige, interpretation Elaine, ko po yung sa sagot? line na to, yung money yung giging solusyon sa atin kapag tayo ay hindi okay. Kaya is the key to happiness po yung nakalagay dito. Kasi yun yung nagiging solusyon sa atin para maging okay tayo or malutasan kung ano man yung Sige, problema maraming natin. salamat sa inyong sagot. Tama naman ang inyong mga sagot dahil maaari ang pera ay makakapagpasaya sa inyo dahil sa mga iba't ibang factors na rin. No? So, sa susunod, susunod na tanong, ano ba ang assumptions na pwedeng what assumptions might people make when they view this when answering this statement? Ano kaya yung mga assumptions ng ibang tao kapag sinagot nila itong statement na to? Kanina nakita ko nagtaas. Ayan, sige Gabriel, ano yun? Groups pa lang, we have two different answers na. Paano pa kapag sobrang dami tayo? For sure, the answer will be very diverse. Though dalawa lang yung sagot na pipiliin, maraming reasons yung gusto nilang sagot. Yeah, Si diverse po. Pampales. Rinig po ba? Yes, Hello. rinig naman, medyo lakasan lang. So, may mga assumptions po na nabubuo while answering this is first, money solve most problems. Ayan, iniisip nila na kapag may pera, mawawala ang stress or problems. Money comes from material things na lahat ng kasiyahan ay nabibili ng pera, no? But hindi naman totally. The next one is, people without money are less happy. Yun, one of assumption yun na pumasok sa utak ko na kapag mahirap ka, ibig sabihin ba hindi ka na masaya kasi hindi ka na nakakabili. And lastly is, all people define happiness the same way na kapag sinabing happiness, pera na agad mo. So, that's the assumptions ko na naiisip ko when answering this Ayan, statement. maraming also. salamat, no? At pwede ko ba tawagin si dating Dupino? Dating ginoo po. Dating So, Sorry. yung tingin ko po na one of the assumptions na maaaring maisip ng mga tao when they first hear this quote, may isip nila that happiness mainly comes from material things. And this assumptions po suggest that a person's happiness depends largely on the things that they can buy or own, such as gadgets, clothes, or big house. It implies po that the material possessions that a person has provide comfort, convenience, and a sense of success. However, this way of thinking po reduces happiness to as a purely physical, and this parang ina-overlook po nito yung true happiness is also connected through emotional and social aspects like meaningful relationships and sense of purpose na hindi lang Sorry na kumitan. Tama naman, no? Tama naman na na nakakapag-provide ang money ng happiness kasi bibili natin yung mga materials, no? Pero may ibang bagay na hindi natin nakukuha sa pera lang, no? So, ayun, no? Maaari ko bang itanong din na how might
different people view the statement to money is the key to happiness? Sa tingin nyo ba mag-agree sila or magdi-disagree? Sige, ayan, may nagtataas ng kamay. Si Elvira. May audible po ba? Yes po. So, yung sagot ko po is, parang, ano lang po, balance lang po. There, katulad po kanina, nung tinanong po kami kung agree po ba kami or the other group agree and then the other group is disagree po. So, parang may sarili-sarili pa rin po kasi tayong pananaw na yung iba po parang mas pipiliin nila na yung money, yun po yung nabibigay sa atin ng happiness, while the other side naman po parang sinasabi po nila na yun po na disagree sila kasi parang hindi naman po tayo nakatuon lang sa money para maging happy. Yun lamang po. Ayan, maraming salamat. Maaari ko bang tanungin si John? Ano ba sa tingin mo ang John Greggy Soran? Sorry, dalawa na po John dito. So, maaari ka ba magsagot sa aking tanong? Kung ano ba ang sa tingin mo yung how might different people view the statement Para po money is sa the akin, key to happiness? ang gagawin pong pagtingin ng mga tao dyan is parang i-weigh po nila, titimbangin po nila yung experiences nila, tsaka sa kung paano yung experience ng gas, ng ganyan, ng mga pagkain. So, feeling ko po, ang mangyayari dyan is yung majority na sasagot niyan is mag-agree po dun sa statement. Since ngayon nga po na-experience nga po nila yung hirap. So, of course, ang una nilang magiging thinking dyan is yung money. Yung money is siya yung pinakamahalaga, lalo na sa panahon po ngayon. Tama. Kasi maaari, no, na ayun lamang yung nakikita nila para maging masaya din, no? Lalo na ngayon na tumataas ang mga bilihin at ang gas. No? Kaya, next questions, no? Ano ba yung mga reasons na nagpapakita na money is not the only source of happiness? May iba naman. Sino ba hindi ko pa natawag? Si Aldred John. Sige, Aldred. Sa tingin ko Aldred naman, John, yung, ba? sa tingin ko yung reason naman, para masabi natin na money is not the key to happiness. Yung may nasabi kanina, which is the relationships, which I would like to focus on. Kasi yung sa relationship natin sa ibang tao, sinasabi nga natin, a human's life is worthless, meaning walang pantay na halaga sa pera. Kaya kung baga, hindi natin pwedeng ipagpalit sa pera yung mga nabuo nating connection sa ibang tao. And lalo na kapag sa pamilya natin, sa mga friends natin, pati na rin sa iba natin mga loved ones natin at treasure natin sa buhay. Maraming salamat, no? Hindi na bilang relationships, di sana madali lang bumili ng mga boyfriend and girlfriend, di ba? O di kaya, even sa mga friends or family, Mari ko ba marinig ang inyong sagot? Marami pong mayayaman na nabibili nila yung mga gusto nilang material sa kung ano maraming hindi talaga nabibili ng pera. Yes, nakakapagpasaya to through material. Pero once na nabibili mo na lahat, meron at meron talagang discontentment na mafe-feel. Okay, tama, no? Kasi marami din naman ng mga mayayaman na marami silang pera, pero meron parang kulang eh. May kulang pa rin sa kanila, kaya nakakaramdam pa rin sila ng lungkot kahit na marami naman silang pera. Okay, Audrey, anong sagot mo dito? So one of the things that money can't give us is
somewhat a holistic view of what life is, or rather, a sense of fulfillment in ourselves, that money, a material thing, can't just simply sustain the holistic aspects of the way we live and even our view of ourselves. Since even if you do have a lot of money, you could still have, for example, a low sense of self-esteem or um, even an unfulfilling life. Ganun po, yung hindi nabibigay ng money. Ayan, maraming salamat, no? Tama naman din na maaari na ang sense of fulfillment ay hindi naman nabibili ito. So, for the last one, meron ka bang gusto sumagot? Si Elvira? Elvira, gusto mo ba magsagot? O hindi na? Sige, si Mook na lang. Okay po. Ano po siguro sa akin po yung mga experience, hindi po siya talaga mabibili ng money. Kasi naman, di ba, is hindi talaga nabibili to. Kasi ito yung nangyayari sa atin na personal na kumukusa na lang dumadating sa buhay natin. Then ito yung mahahalaga na nagbibigay sa atin ng mahalagang experience na kung saan tayo dito ay natututo, tayo ay nahuhubog ang ating pagkatao, and also nahuhubog din ang ating pagkakakilanlan sa mga iba't iba pong tao po. Yun lamang po. Ayan, maraming salamat. Tama din na hindi nabibili ng pera ang experience. No? Tayo lamang ang pwede makagawa nun. So, para sa susunod na tanong, no? What kind of thinking did you use to come up this kind of answers? Ulitin ko, what kind of thinking did you use to come up with these answers? Paano nyo na-come up itong mga answers na to? By what thinking? Sige, Ariana? We particularly use our critical thinking skills po in terms of weighing the statement and identifying our assumptions po. Ayan, tama doon na critical, over naman sa laki. Critical thinking ang ginagamit natin kapag nagka-come up tayo ng mga ganitong sagot kasi nag-iisip tayo ng malalim kapag meron tayong isang idea na nakita o mga questions na sinasagot. So, ayun, no? Paano nyo ginagamit ang critical thinking in making judgment? Ulit, paano nyo ginagamit yung critical thinking in making judgment? Pag gumagawa kayo ng, nagko-conclude kayo, paano nyo nagagamit ito? Sige, Elvira. For me po, pag nag-isip po ako and po, I'm doing critical thinking po, naisip ko po muna kung rational po ba yung judgment ko na po yun. Bago yun po. Tama ba ang pagkakarinig ko? Rational? Tingnan mo muna kung rational ang iyong sagot. Tama ba? Okay, thank you. Maaari ko pa bang marinig sa ibang klase? Sige, si Correct. Sige, si Gianna. For me po yung critical thinking, nakakagawa po siya ng judgment by analyzing po yung information o yung judgment further po than its face value. Bale, titingin po siya ng other perspectives pa o yung other judgments, and with critical thinking skills po, pwede niyang i-compare yung dalawang judgments po or more judgments, at ayun nga po, yung katulad ng sinabi ni Elvira, tingnan niya pa po kung ano yung pinaka-rational and yung pinaka-trusted po na judgment. Ayun, tama ang inyong mga sagot, no? Kapag gumagamit, okay, sige yung pa.
kapag critical thinkers din po tayo, wini-weigh out din po natin yung pros and cons ng situation. Kasi minsan po, even na may benefit tayong maganda out of the situation, is nagiging lamang din po yung cons and vice versa. So kapag critical thinkers din po tayo, hindi lang natin tinitingnan yung magiging positive effects nito sa atin, but also the negative effects po. Ayan, tama, no? Lahat ng mga sinabi nyo, no? Ito yung pwedeng magamit natin sa critical thinking. For example, yung magiging rational natin sa pagsagot, sa pag-analyze natin, no? Dapat ina-analyze natin yung isang situation or isang idea para makita natin kung ano ba ang pwede nating maging desisyon or maging desisyon sa isang maybe a statement or an action, no? And also, yung pag-look out na negative and positive effects nito, no? So, nakikita natin doon pag gumagamit tayo ng critical thinking. Ayan, maraming salamat sa mga sumagot. Ngayon, no, tumungo naman tayo sa ating discussion for a while. Ayan, no? Meron na ba kayo idea regarding sa philosophy? Heart Rock naman, if merong idea regarding sa philosophy, meron ba? Okay, ayan, may nakikita na akong nagpa-heart react. So, meron na silang idea tungkol dito. So, ang objectives natin ngayon, no? I-explain the okay, Nicole, meron ka bang gusto sabihin? Alexandra? Teacher, ano po meaning ng to do philosophy po? Ayan. Ang meaning na to do philosophy is, i-discuss ni teacher ngayon. Wait. Bale, ang gagawin natin, no, is paano ba gamitin ang philosophy sa ating buhay. Siguro, isang example na rin dito is paano tayo nag-iisip sa pang-araw-araw dapat. Nasagot ko ba ang iyong iyong tanong? Po, teacher. Thank you po. Okay. So, by the end of the class, students are expected to explain the importance of analyzing the ways of doing philosophy, show critical thinking by thoughtfully evaluating ideas during discussion, and express and defend a reasoned argument using one way of doing philosophy to analyze a given issue. So, simulan naman natin sa ano ba ang philosophy, which is ito yung tinatanong ni Alexandra kanina. Ang philosophy ay ito yung way of thinking deeply about important questions katulad ng life, ng happiness, ng knowledge, ng values natin. So, hindi lang tayo nagbibigay ng sagot, kundi dito tayo nagtithink carefully, no? Gumagamit tayo ng mga reason, nagki-question din tayo ng ideas instead of in-accept lang natin sila. So, for example, if I ask na what makes life meaningful, maaari na sabihin ng ibang tao lang ay family or success, no? Pero kapag gumagamit tayo ng philosophy, no? Usually tinatanong natin, what does meaningful really mean? Same ba ito sa ibang tao katulad ng kaninang ginawa natin? Same din ba sa ibang tao kapag yung thinking na money is the key to happiness? So ayun, no? So nakakatulong ito para magkaroon tayo ng clear and make clear decisions or answers and magkaroon ng wiser judgment. So tumungo naman tayo sa ways of
doing philosophy. So, paano nga ba natin gagawin ang philosophy? So, unahin natin ang philosophical analysis. So, maaari bang basahin ito, Audrey? Maaari bang basahin ng nasa PPT? Alright po. Philosophical analysis is process of looking at or arguments to understand them clearly. Ayan, maraming salamat, no? So, philosophical analysis ay, it means na hinahati-hati natin yung idea para mas makita natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito, no? So, sa analysis kasi, nagka-clarify tayo ng meaning, which is kanina, no? Ginawa natin na, nagtanong ako, ano ba yung meaning ng money is the key to happiness, no? Nag-question din tayo ng assumptions. Ano ba sa tingin nyo sagot dito? Ano ba sa tingin nyo assumptions ng mga ng ibang tao dito? And titignan din natin if yung idea na ito nagme-make sense. Sige, Marvelyn, may tanong ba? May tanong lang po ako, teacher. How does understanding philosophical methods help in evaluating information online po? Online. Sige. Sa online kasi marami kasing mga information na hindi totoo. For example, yung AI, no? Doon nag-a-analyze tayo kapag kung totoo ba to o hindi. Siyempre, chine-check natin, pina-fact check natin kung totoo ba yung information na nakukuha natin online, no? So, nasagot ko ba yung katanungan, Marvelyn? Yes po, okay po, teacher. Maraming salamat, no? So, bale, no? Sabi ko nga na tinatest natin yung idea if nagme-make sense dito sa philosophical analysis. So, isang halimbawa kanina, no, na dun sa money is the key to happiness, tinanong ko yung ano yung meaning ng statement na to, ano ba yung happiness, is it temporary joy or long-term contentment, no? So, ayun ang philosophical analysis. Naiintindihan ba? Heart rocket, naiintindihan? Wala nag-heart rock. Ayan, nakita ko na. Ayan, para sa susunod, yung philosophical abstraction. Kanina sa analyst, no? Hinihimay-himay natin yung mga ideas into smaller parts. Sa abstraction naman, from a specific example, mas magiging broader principle tayo or general ideas. Kumbaga, pinapalawak natin yung idea, yung example, no? So, ginagamit ito para makita natin yung patterns, yung ma-connect natin yung experiences to a deeper meaning, no? Kanina, instead of just focusing only on money, nag-ask tayo ng bigger questions like what truly makes people happy in general, ganyan. And paano nakikita, is happiness something immaterial or emotional? So, ayun ang philosophical abstraction, no? Mas pinapalalim natin yung idea kapag dito na philosophical abstraction, no? Next naman is yung philosophical reflection, which is ito yung basically hindi lang natin iniisip yung idea, kundi iniisip din natin kung bakit natin ito pinaniniwalaan. Sabi nga dito na philosophical reflection is the careful examination of one's own beliefs, values, and reasoning. So, okay, Julia, may tanong ka ba? Teacher, paano po kapag halimbawa may issue sa school like cheating or bullying po?
paano po makakatulong ng maayos yung pag-iisip or yung sinasabi niyo pong feel away bago mag-decide or mag-act? Magandang tanong yan. Ano ka ba? Tinatanong mo ba as a student ako or as a teacher? Anong dapat ba gawin ko kapag may ganitong issue? In general po, teacher, pero mas okay po siguro pag student, since student po ako. Sige, student to student. Siyempre, kapag nakakita tayo na nag-cheat, siyempre, di ba, ang una nating maiisip, mali talaga yon. Mali yon. Huwag natin i-justify ang pagkakamali, no? At ang cheating dahil hindi yon tama. At of course, no, siyempre, meron doon na siguro dilemma. Baka kasi magkakaibigan yung mga nag-cheat, no? Tapos nakita mo na, ay, hala, nag-cheat sila, kaibigan ko sila. Paano yun, di ba? So, syempre, gagamitan natin ng pwede natin gamitan ng philosophical reflection o di kaya philosophical analysis, no? Sa reflection, kasi ina-examine natin yung own beliefs, yung values natin. So, paano kung ang values ko ay truth, no? Siyempre, may isip mo yung sagot na dapat ito yung dapat isumbong sila, dapat mapagsabihan sila kasi hindi tama yung ginagawa nila. So, nasagot ko ba ang inyong tanong, Julia? Okay, teacher. Yes, Thank you very much. I'm sorry. Okay po. Time is up. Thank you. Okay po, Prof. Thank you po, Prof. All right. Okay, so we now come to the point we're going to give our demo teacher some suggestions or commendation maybe about the demo teaching presented to us this morning. Of course, we would like to hear first from our 3 evaluators, but before we do that, may we ask teacher to please give us the profile of the evaluators that we have today. Okay po, Prof. Unahin ko po, Prof, yung 3 evaluators ko po, Prof, ay already a senior high teacher. Yung isa po dito si Ms. Glyme, Social Science, batch 2022, di ba po? Okay po. I would like to start with Ms. Glyza po. Evaluators because teaching philosophy is really difficult. Mahirap yan from my personal experience as a introduction to the philosophy na teacher. So now, I would like to comment siguro. I'll divide it into continue and to avoid. So first is the Canva presentation is good, which is of course expected na sa generation nyo yan. Dapat maalam na kayo sa Canva. Yung boses, which is actually good, kailangan natin yan. And I believe even in the classroom naman, magiging maayos din. So good thing is that you have the greetings at the beginning. You establish the classroom rules. Dapat kasi at the beginning, lagi talagang merong rules. Then, the instruction for your first activity, the money can buy happiness, is provided. And of course, you utilize the Zoom features, which is the heart react, and of course, the breakout room. Then next is that you use different online tools to, of course, assist you during your teaching, which is actually good. At yun ang hinahanap sa atin as, of course, the class ulit, then tinawag mo. So that is actually good. Well, so kanina may ibang nagtataas ng kamay. So in-acknowledge mo rin sila. So that's actually good as well. You so far from your discussion, I can say that you are very knowledgeable with the content. So alam mo yung tinuturo mo. At dapat naman alam mo kung ano ang tinuturo mo bago ka humarap sa klase. And next is that you ask them kanina
if they are still following with your discussion, which is actually good kasi dapat lagi nating tinatanong kung nakakasunod ba yung klase sa discussion. Baka mamaya kasi may ibang nawawala na, may biglang hindi makasunod. So that's a good thing. And you provided some examples during the discussion. So mahalaga yon. At yun ay wala siya sa PowerPoint presentation. So it is based, biglang nag-pop up lang sa'yo yung example na pinrovide mo, which is good. Now, to avoid siguro, so sa una medyo naguluhan kami. So, kasi nagpa-prayer ka and then mamaya biglang attendance and then balik na naman tayo sa greeting. So, pinakamahalaga is that maayos yung simula natin. Yung proper, like for example, kung naririnig ka ba nila, nakita ba PowerPoint presentation nyo, then mag-open ng camera, then let's say greetings, then prayer. So that maayos, pero medyo naguluhan ako kanina. And then, siguro yung instruction mo sa Money Can Buy Happiness, so medyo nabilisahan ba yung instruction? At additional doon yung sa breakout room. So yes, provided na online tayo, so ikaw na nag-divide sa kanila. Room sila papasok, like room 1 ba sila or room 2? So ako as an audience, paano kaya nangyari yon? So I don't know what happened during that time, pero sana clear tayo doon. Next is that siguro pagtagot nila na ang ganda question mo, and siguro avoid yung frequently use yung tama. Like pagkatapos mag-recite, magsasabi ka ng tama, 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 tama. So I think we can use other terms pa, hindi lang yung word na tama. And to improve siguro yung seamless transition, kasi lagi tayo nagsasabi na tutungo tayo sa, ito yung tanong sa, so I believe kailangan pa nating improve yung seamless transition natin in between doon sa discussion. So yun na yung comment ko, but overall, is actually a good thing, and thank you din sa participants natin kasi they are very active. So that's all po. Thank you po, Ms. Liza. For the next po, si Ms. Abigail po. Si Ms. Abigail po ay DepEd teacher po here in Talisay Integrated School. Hello, good morning. Hello po. Naririnig po ba ako? Medyo mahina lang po. Naririnig Pero naman. naririnig po? Yes po. Pasensya Yes na po ako ay nasa labas and nandito po ako actually sa aking research convergence po sa aming school. Okay po. By the way, congratulations po, Ma'am Nicole, for doing your great job po for this teaching demonstration. So, na-comment na po na halos lahat ng una, yung mga nailagay ko rin po dito sa aking notes. And then, one thing na lang po siguro na gusto kong ipagpatuloy mo, yung you follow the objectives, right? You follow yung tatlong main objectives, yung cognitive, yung affective, and psychomotor. But in the field of teaching, especially kapag ikaw ay nasa government na, nasa DepEd na, these three objectives po ay hindi na po yun yung masyadong ginagamit, no? Maging familiarize ka na po sa revised Bloom taxonomy, which is yun na po talaga yung ginagamit naming basihan sa paggawa ng objectives. So, yun ay mas madetalyado, no? Madedetalyado niya yung paggawa mo ng objectives, no? And then, maia-apply mo
from your lesson plan, ma-apply mo ng mas maayos yung sequence ng iyong lesson. Okay? Excuse So, po, meron good din ako morning ibibigay po. If we can wrap up lang po kasi may constraint lang po tayo sa time. Thank you po. Pasensya na po. Okay po. So, yun po. Yun na lang po ang idadagdag ko since ilalagay ko na lang po siya sa ano. Avoid na lang po yung too much time po sa part na hindi naman siya dapat masyadong mahaba. At be careful na lang din po sa pagbibigay ng activities na maaaring mag-lead into bias. Kasi dapat ma-explain din sa kanila na when they give comments po, they should know, be aware, no? Dun sa bias language. Okay po. Thank you po. Yan. Thank you po, ma'am. Next po is si Ma'am Jasmine sasalita po. That picture din po siya, ma'am. Okay, good morning po. Good morning, Prof. Marte, and good morning. Well, congratulations first to Teacher Nicole. So I will just make it short and siguro iiwasan ko yung ibang comments like the one given by Ma'am Glyza and Ma'am Abigail. So first, dun tayo sa what you should continue. You should continue yung following na classroom preliminaries, pero syempre needs natin ang because it boosts yung morale ng students if we give positive affirmation. I also would like to commend the integration of ICT, special and other online resources. It is very essential since we are having your classroom demo online. So katulad nung kaninang whiteboard for online collaboration, so it actually encourage students to participate actively in that sense. Also, I would like to commend your answering students' queries positively, though questions from students I probably reflect two things. Either they are really curious or there is something that is confusing them. So, kailangan ma-identify natin ano kaya yung dahilan for their questions. And then what you should avoid yung abrupt transition, yung bigla-biglang may nagbabago or nangyayari. Though they are already senior high school students, still, nandun pa rin tayo. So, kailangan alam natin, you need to actually work on that, Teacher Nicole. And then, letting students do the task on their own without teachers' guidance. So, if binigyan natin sila ng group activity, it is needed usapan or things like that. And then yung I would just like to reiterate yung sinabi ni Ma'am Abe kanina na avoid allotting longer time do sa APK. Kasi actually even in your lesson plan nakita ko ang haba nung APK mo, which is 15 minutes. So hindi siya dapat ganoon. Actually APK only takes 5 minutes na you call students differently. Apologies po, ma'am. If we can wrap up na rin po kasi pasensya na po talaga may next demo rin po kasi kami. Thank you po. Okay. This is my last po. I noticed that you call students differently. Yung iba surname, yung iba first name. So I suggest you call them by their first name or you stick to one. Kasi it reflects yung kung paano natin tinatawag ang student natin. It reflects our relationship with them. And again, congratulations, Teacher Nicole, and congratulations all. Thank you po, ma'am. Thank you po. Okay, on behalf of the Values Education Program, we would like to say thank you very much for all your comments, your feedback, and we're sure that when you did point out the areas na kailangan pa po nilang mag-improve, they will use this and not just remember and use this para po mag-grow pa sila as a teacher. Okay? Ngayon po at saka sa mga susunod na panahon. Marami pong salamat na naging part kayo ng professional development ng ating mga values ed majors. Our intention here is to integrate values into the different subject areas. No? So laki pong tulong ng sinabi niyo both technical at saka sa content. So
palagay ko ang mga evaluators natin ay ano talaga di ba? Sinasabi natin powerhouse to kasi talagang nandun sila sa area na yon, ano? So we're really very grateful po kay Ma'am Jasmine, kay Ma'am Glyza, and kay Ma'am Abigail. Maraming salamat. Sorry that we cannot get all your good comments po, ano, kasi po meron na kaming kasunod agad na demo teaching. So thank you for your support. Very much appreciated po ng aming mga mag-aaral. And hopefully, in the near future, may invite pa rin po namin kayo. Thank you very much, teachers. Maraming salamat. I will just give my comment to the demo teacher maybe next time because we are preparing for the next demo teacher. Thank you. Thank you po. All right.